Galing po kami sa DDU. Kung mapapansin po ninyo, it is nakasulat po dito, one DDU. Ibig sabihin, iisa lang po tayo. Whatever na pangalan po ng church na meron tayo, under po tayo ng DDU. Kami po ay galing sa Sikaina 1 at sa Alcobar po. At tunay nga po isang kagalakan na ako'y tumayo sa inyong harapan at maging daluyan ng pagpapala at gamitin ng Panginoon. At kasama ko po ang aking misis. Siya po yung nag-aalaga sa akin. Tunay nga po siya po ang nag-aalaga sa akin dahil kung wala po siya nung 27, marahil ay kinuha na po ako ng Panginoon. But narito siya, may purpose po dahil nung 27 po, tinawagan ko ang lahat ng dapat tawagan, wala pong nag-response, kaya siya po yung kumatok sa mga kapitbahay namin. At narito po ako, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kinausap ko po si Pastor kung pwedeng mag-record. Kasi po, makikita ninyo mayroong kidlat dyan. Inire-record din po namin yung mga namin. At para hindi po para kumita, kundi para gamitin ng social media para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay 5M. Kung meron pong 3M na hinahanap sila noon, yung matandang, mayaman na madaling mamatay, ito naman po ay 5M naman po. Ano po ang kinapapalooban ng 5M? Dapat po maging masunurin, matapang, masipag. Of course, kapag nasa Panginoon tayo, hindi po tayo magpifail for tagumpayan. Tayo po ay part ng manggagapas. Sorry po. Ano po yun, gamot? So, part po tayo ng manggagapas, habang nandito po tayo po ay sundalo ng Panginoon. So, dapat po nating gawin ang dapat nararapat. Alam po natin na nung hindi po tayo Kristiyano, tuwing papasok ang New Year, ay nagkakaroon po tayo ng resolusyon. Yung nangangako po tayo. Ito pong year 2020, alam po natin kung ano yung ang bawat isa sa atin. Alam po natin kung ano yung nangyari at ginawa natin. At bawat isa sa atin ay may pagkukulang sa Panginoon. Even na hindi kayo umamin, ako umaamin talaga na malaki ang pagkukulang ko sa Panginoon. Totoo po yan. Huwag ninyong sasabihin kahit pastor or whatever na malaki po ang pagkukulang natin sa Panginoon. Year 2021, kailangan po natin, yung pagkukulang po natin, ay takpan po natin. Are you ready to do it this year? Amen po. Huwag po tayo mag-i-step backward. Kailangan mag-step forward po tayo para hindi tayo maging stagnant. Mas gusto ko dati na nakaupo lang na ganyan, nakikinig. At pagkatapos ng tuwan-tuwa na po ako dahil kakain na. Kaya ako'y mataba.
Amen po. Joke lang po yun. Makikita naman po niyo sa katawan ko eh. Amen po. Meron pong isang propeta na nangako po siya. Ito po ang kanyang pangako. Ngunit aawit ako ng pasalamat sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas. Yan po si Propeta Jonas. Siya po ang nangako. Tayo pong mga Kristiyano, kapag nangako po ba tayo, ay ating tinutupad? Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga nagsabi ng amen. Pero ako, marami akong pangako na hindi ko tinupad. Kaya, purihin po ang Panginoon dahil kahit hindi ako tumpad sa kanyang mga pangako, nandun pa rin po ang kanyang pagmamahal. Mahal po niya tayo. But, kapag tumupad po tayo, marami tayo pong makikitang kakaiba at mararanasan. Ang buhay po ni Jonas, alam po natin na siya po ay inutusan ng Panginoon sa chapter 1, subalit hindi siya sumunod. Instead na magpunta po siya sa Ninive, nagpunta po siya sa Joppe o Job, at doon po ay sumakay siya ng barko papuntang Tarsis. At habang sila'y naglalayag, sila po ay binigyan ng malakas na bagyo. Nakaranas po sila ng malakas na bagyo, at hanggang doon sa yumang kasamaan po niya, supposed to be hindi nila maranasan yun. Pero naranasan nila dahil kay Jonas sa hindi pagsunod sa Panginoon. So nadamay lang po sila. Pero makikita po natin dito, nung time po na yun, nung time ng kailangan nila yung, wala sila din talagang matawagan. May kanya-kanya po silang Diyos na tinatawagan. Nanalangin po sila. Yung pong mga nakasakay sa barko, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang Diyos at nanalangin. Subalit yung mga Diyos nila ay hindi sila pinakinggan. Hindi sila naririnig. Nung time na yon, si Jonas napakasarap ang tulog niya. Nandun sa ilalim ng deck, doon sa pinakailalim. Hindi siya ganong malikot ang barko pag nandun ka. Doon sa itaas, talagang sumasayaw sa pag binabagyo po. So, makikita po natin doon na kampanting-kampante siya. At tiniling nung kapitan ng barko, at ginising siya, tiniling na manalangin. Hindi rin po siya nanalangin, si Jonas, dahil po alam niya na sumuway siya. At alam niya, yung nangyari na yon ay galing sa Panginoon. But mayroon po magandang pangyayari doon. Itong 1 to 3, ito po yung binabanggit ko, na aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, sa isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makakatakas siya
kay Yahweh. Tingnan po natin ang location nito. Yung pong Nineveh ay sakop po siya ng Assyria. And then ito pong Joppa ay sakop po siya ng Israel. Kung makikita po ninyo sa map, yung A and B ay magkalapit lang po. Parang isang dangkal ko lang. Pero parang 3 dangkal yung Tarsis na Spain po yata nakabit po. Ano po? Sakop po siya ng Spain. So kung magbibiyahe ka dito, pwede mo siyang lakarin. Malapit lang siya. Pero papuntang Tarsis, kailangan mo sumakay ng barko. Kaya po sumakay siya ng barko. So, sa pagtakas ni Jonas, mas gusto pa niyang lumayo. Nilakad po niya ang Joppe mula doon sa Gulf Hephair at papuntang Joppe at doon ay sumakay. Tingnan po natin ang layo po nito. Tinignan ko po, kung hindi po ako nagkakamali, Pastor, ang 1 mile ay equivalent to 1.60934 kilometers. Tama po ba? So, inano ko po yan, ang layo po ng 2,500 miles, it is 4,000 plus kilometers. And then yung Joppa, papuntang Nineveh, ay 550 miles. Napakalapit lang po, 550 miles. Kung i-compare mo doon sa 2,500. But minabuti pa niyang magpunta ron. Ito po ay may relasyon sa ating buhay, mga kapatid. Minsan, inuutosan tayo ng Panginoon. Personally ako, maraming utos sa akin na hindi ako sumusunod. Sa atin, marahil marami ang nakaranas nito. Bro, sister, maganda ang boses mo. Bakit mo hindi yalay sa Panginoon? Ginamit po ng Diyos yung kapatid para ipaabot sa iyo yung mensahe. Subalit ayaw mong iyalay. Regalo po ng Panginoon yun. Dapat mong ibalik sa Panginoon. Lahat po tayo, inutusan, purihin po ang Panginoon dahil doon sa ating paghandog ng mga awitin, naroon po yung evangelism. Inutusan po tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, hindi lang po si pastor, na ihayag ang salita ng Panginoon. Meron bang tumutupad nito? Marahil po, isa po sa dahilan sa akin, ang aking naging dahilan ay wala kong alam sa salita ng Panginoon. Nandiyan po ang Biblia, salita ng Panginoon, at nandiyan po yung ibinibigay na pag-aaral ng mga pastors, yung pagtuturo sa mga Bible study. Ayaw po nating dumalo. Mas masarap yung humiga, makipag-chat, manood ng TV, wala kang inaalala. Kasi pag tayo po ay na-involve sa isang gawain, thank you po, God bless po, hindi po tayo magiging boring o hindi natin mapipil yung pag nasa Panginoon ka, napakasarap maglingkod. Alam po ba ninyo, kapag sino inaawitan natin yung mga magandang boses? Yung hari ng mga hari. Dito maimbitahan ka, kung magandang boses mo, nakantahan mo ang prinsipe lang, ha?
talagang proud na proud ka. Pero imagine, hari ng mga hari ang aawitan natin, ang handugan natin, parang baliwala sa atin. Dapat maging proud tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang bawat isa sa atin dapat isukbit po o pasanin yung krus at maging mouthpiece ng Panginoon sa paghahayag ng salita. Bawat isa po sa atin, mga kapatid. Huwag po nating, ako po lagi ko po yung pinapanalangin ganito. O Amang Diyos, nawa po Panginoon ay gumamit kayo ng mga tao na hayagan ng aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang para makakilala sila. Ba't tayo po ay tinawag ng Panginoon? Tayo po ay lingkod. Tayo po yun, dapat ang gumawa. Alam po ninyo kahit hindi kayo magsalita, hindi po ako nagsasalita sa harapan nila, subalit yung buhay nating patotoo ay isa na yun na ginagamit ng Panginoon para makilala sila. Yung dating tayo nagmumura, nawala na yon, dating umiinom sa mga merong lasinggero at lasinggera, nawala na yon. Malaki yung pagbabago dahil nagpabago po tayo sa Panginoon. So malaki na pong impact sa kanila yon. Na dating ayaw nating magbigay, nakaganyan tayo, bagyang kibot lang ay nagbibigay tayo sa kanila. So, sipin ninyo, sabi niya, itong kapatid ko, kahit mamatay na ako, ayaw pa akong bigyan ng pera, pero ngayon, hindi pa ako humihingi, binibigyan na ako. Kasi pinayayaman tayo ng Panginoon. Kung kailan tayo nagbibigay, doon tayo tumatanggap galing sa Panginoon. So dapat po, hindi po tayo maging Jonah dito sa chapter 1. Chapter 1 lang po ang sinasabi ko. Itutuloy ko po yung sinabi ko kanina sa chapter 4 and 5 and 6. Hindi po siya nakasulat dito. Sa 4 and 5 and 6 po, sila po ay nanalangin. May kanya-kanya po silang Diyos na nananalangin po sila. Sila po ay nagkaroon ng takot dahil ang akala nila ay mamamatay nila. Sino po makakaligtas doon sa kalagitnaan ng dagat? Na kapag ikay nalunod, nandun yung mga pating, kung ano-anong mga dapat pero hindi ka, kahit lumangoy ka, kahit magaling kang lumangoy, hindi ka makakarating sa gilid dahil nasa gitna ka ng dagat, mawawalan ka ng lakas hanggang doon sa tuluyang kang mamatay. So, ang tao po, kapag nasa kagipitan, wala pong ibang naaalala kundi ang Diyos. Pero, kapag sila po ay nandun sa meron siyang pera, meron siyang sahod, meron siyang hindi man lang niya maalala ang Panginoon. Totoo po ba o hindi? Dapat po tayong mga Kristiyano, anytime, alalahanin po natin ng Panginoon. Bago matulog, pagkagising, kausapin natin ng Panginoon. Anytime. Bawat step po natin, kung pwede lang, kausapin po natin ng Panginoon. Alam po ba niya sa isang relasyon, kung tawagin lang LDR yung yung mga nakaka-relate Kapag LDR po, kapag lack of communication, masisira po ang inyong relasyon. But kada kembot mo ay sinasabi mo sa asawa mo, I love you, kahit malayo siya, naalala ka niya.
And then, kung hindi siya dating nagsasabi ng I love you to, marireceive mo yon sigurado. Sure. Kaya po yung relasyon, ang po yung communication. Kung wala po tayong communication sa Panginoon, paano yung relasyon natin? So dapat po lagi po tayong nakikipag-usap. Oh bro, kinakausap ko lagi ang Panginoon, di naman siya sumasagot eh. Di naman niya, magbasa po tayo ng Biblia. At doon makikita po natin, sa pamamagitan ng kanyang salita, maunawaan po natin yung gusto niyang iparating sa atin, even in our dream, kakausapin po niya tayo. Marami po siyang way. You know why? Meron pong nananalangin. Ito po ay habang nananalangin siya, ako'y nananalangin, narinig ko po siya, pero wala po siya doon sa akin. Nasa kabilang, malayo po siya. Ang panalangin po niya ay ganito. O Lord, sabi niya, nahihirapan po kami. Merong levy, merong ganito, ganyan. Marami silang binabayaran. Walang trabaho yung asawa. Siya ay nagpa-part-time lang yung sa mga party-party dito. Wala po silang income na monthly. So, narinig ko po yon. Habang ako'y nananalangin, narinig ko po yan. Yung panalangin niya. At yung boses po nung narinig ko, yung po yung kapatid na nanalangin. So, ang ginawa ko po, dahil ipinarinig po sa akin ng Panginoon, nag-move forward ako. Gumawa ako ng paraan para kung minsan po, nananalangin po tayo, nandun na po yung kasagutan, ayaw pa natin i-grab. Ginamit na po ng Panginoon yung isang kapatid o yung isang hindi kapatid doon sa panalangin mo, ayaw pang maniwala. Sinagot na po ng Panginoon, ayaw pang maniwala. But, kung patuloy po tayong mag-aaral, mag-aaten ng BS, magbabasa ng salita ng Panginoon, makikita po natin yan. Wisdom and knowledge, mapupunta sa'yo. Wala pong mawawala kapag nagbasa po tayong Biblia. Wala pong mawawala kapag nag-attend tayo ng BS. Wala pong mawawala kapag nag-attend po tayo ng mga seminars tungkol sa Panginoon. Puro gain. Kapakinabangan lahat. Yung bata pa yun, no? Pero kapag magko-continue, hindi mo alam, baka maging pastora yan, no? Purihin po ang Panginoon. Tandaan po niyo sinabi ko, kapag hindi po siya nagbago, gagamitin po siya in higher calling. Purihin po ang Panginoon. Meron po isang kapatid na kung magsalita po siya ay yung parang bang hindi, sasabihin mo hindi siya Kristiyano. Pero one day, tinawag ko siyang pastor. Ayun, pastor na po siya ngayon. Purihin po ang Panginoon po. Huwag po natin paparisan si Jonah dito sa chapter 1. So, ang purpose po ng paggising ng kapitan kay Jonah, upang manalangin po siya sa kanyang Diyos. Yun po ang pinaka-purpose ng kapitan kung bakit ginising siya. At tinanong, nung manalangin po itong mga nakasakay sa barko, ay hindi nila nakukuha ang kasagutan o katugunan ng kanilang Diyos. Ano po ang ginawa nila? Nagpalabunutan. At nung magpalabunutan sila, ang nabunot nila ang pangalan ni Jonah. So, tinanong mo po nila si Jonah kung ano dapat gawin sa kanya, makikita po natin, ito po ang tularan natin kung ano yung sinabi ni Jonah. Ihahagis ninyo ako sa dagat.
Nandun po yung katapangan. Alam po niyang mamamatay siya, pero sinabi niya, ihagis upang mailigtas lang yung mga taong nakasakay sa barko. Dahil kung di siya ihagis, lulubog po yung barko na yon. Gayunpaman po, hindi po siya hinagis ng mga tripulante, kundi patuloy po silang umahanap ng paraan para hindi sila magkasala. Ito po mga taong to, dahil hindi tumitigil yung malakas na barko, alam po ba niyo kung anong nangyari? Sila po ay nanalangin kay Yahweh. Si Yahweh po ang tinawag nila, hindi yung kanilang Diyos. Sinubukan nilang tumawag kay Yahweh. And then, nung manalangin po sila na si Yahweh ang kanilang tinatawag, doon po nila inihagis si Jonah. Nung ihagis po nila si Jonah, ang nangyari po, at the same time, tumigil po yung bagyo. Nagkalmanti ang tubig. Walang naging normal. Makikita po ninyo dito kung paano sa verse 15, inihagis po nila si Jonah. And then, nakita po nila, kumalma. Naging normal lang lahat. Ba't nawala na yung mga gamit nila dahil tinapon sa dagat? Nagkaroon po sila ng matinding takot kay Yahweh. At sila po ay nangako na mag-aalay at maglilingkod sa Kanya. So ito po ang mga nakasakay sa barko. Sa pamagitan po ng mga pangyayaring iyon, ay nagbago po sila. Sila po ay naging kapatid natin ngayon. Amen po. At tinutusan, nung ihagis po ng mga tripulante, si Jonah, tingnan po ninyo ang Panginoon, maging hayop, itong damuhalong isda ay nakakausap niya. Kinausap po niya ito, nilamon si Jonah. At nanatiling ilang pong oras? 72 hours. Sa tiyan ng habang siya po, sa chapter 2 po, habang po siya po ay nandun sa loob ng tiyan ng balyena. Balyena daw. Hindi po balyena mga kapatid. Wala pong binanggit na pangalan. Dambuhalang isda po ito. Napasunod tuloy ako ni kapatid. Joke lang po siya. Wala po siyang binanggit na isda o na ano kundi dambuhalang isda po, no? Si Jonah po sa chapter 2, habang nandun po siya sa tiyan ng malaking isda, hindi po balyena. So, nandito na ako sa ano pala. Ayan. Ang panalangin na may pasalamat at pangako ni Jonas. Nanalangin po si Jonas. Yung pong mga pangyayari, kung ano yung nangyari nung nagsisink siya, hanggang doon sa kainin siya ng isda, ay binabanggit po niya dito hanggang doon sa mapuluputan siya ng mga alamang dagat. So, ito po ang pangako ni Jonah. Yung pong, sabi po niya, ngunit awit ako ng pasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas. Ulitin ko po, ito pong year 2021 ay nakapangako po ba tayo sa Panginoon? Sa verse 10 po, kinausap ulit ng Panginoon o inutusan ng Panginoon. Kinausap. So, ang isda at iniluwa po si Jonah. Dahil sa pagkarinig niya
doon sa pangako ni Jonah. So ano man po yung pagkukulang natin last year o ano pang taon, kapag po tayo nangako sa Panginoon, dapat po natin sundin o tupdin ang bawat pangako, ang bawat bibitawan po natin. Kapag sinabi nating, ihahandog ko na ang aking boses sa iyo, Panginoon, tapos pakakantahin ka, the special number, ayaw mo, ayoko. Huwag pong ganon. Ang awitan po natin, hindi po yung mga kapatid dito, kundi ang paghahandog po ay laging sa itaas, sa Panginoon. Hindi po yung mga nanonood sa atin. Kamukha rin po natin silang naglilingkod sa Diyos. So, sa pagkakalwa po kay Jonah, ng isdang malaki, doon din po sa lugar kung saan siya nanggaling. And then, yung una po kanina, sa verse 1 to 3, inutusan po siya ng Panginoon, di po ba? Unang utos. Pangalawang utos sa chapter 3. Ang ikalawang utos pagtupad sa pangako sa pangako ni Jonas. 1 to 4 po siya. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Yung po ang, meron pong ipinasasabi ang Panginoon, yung iniutos niya. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe, malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Lalakarin po, hindi po mula doon sa Joppa, kundi yung lugar po na yon. Dahil po doon sa kilometers or kung ilang miles po yon, hindi po natin kayang lakarin ng 3 days. Tama po ba, Pastor? Sa 4, sabi po niya, siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang pinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. 40 days lang po ang ibinigay ng Panginoon para gunawin ang Ninibe. Bakit po? Kasi po puro kasamaan ang ginagawa nila. Katulad po natin dati, hindi po natin kilala at tinanggap ang Panginoong Kristo. Hindi po natin masasabing hindi po tayo gumagawa ng kasalanan at naniniwala po ako, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Wala pong hindi nagkasala. Sa verse 5 po, ito po ay naging bunga ng pagsunod ni Jonas. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisi at pagtarikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga Ninibe, ito'y utos ng hari at ang kanyang mga pinuno, walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao ayaw magdamit ng panluksa at taimtim na nanalangin sa Diyos. Ang bawat isa pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamuhay. Kung bakit ang Panginoon ay inutusan si Jonas upang bigyan ng warning sila. Kung hindi po nila gagawin itong ginawa nila, sila po ay mamamatay. Katulad din po natin, nung utusan po ng Panginoon, yung mga nagbahagi sa atin, akala ba ninyo hindi kayo mamamatay? Mamamatay po tayong lahat. Subalit dahil sa pagmamahal ng Panginoon,
kung bakit nakaupo kayo dito. Nalaman po natin yung katotohanan. Ang Panginoon po ay siya ang Diyos na tagapagligtas. At siya ang may magagawa sa ating buhay. So wala po tayong dapat idahilan para hindi tayo sumunod. Especially kapag nangako po tayo, ito po'y nanggaling sa ating mga puso. At dapat po nating gawin. Tayo rin po ang mag-gain o mag-aani sa lahat ng ating mga gagawin o mga pangako. Kapag ito po'y ginawa natin, ay i-bless po tayo ng Panginoon. And I'm sure, yung blessing and protection ng Panginoon ay mapapasa atin po. Sa 9 po, sabi po ng baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin, sabi po ng mga taga Ninibe. So sa 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Katulad po natin, nakaano na po tayo. Yung talagang way natin papunta na po doon sa lake of fire. Subalit merong ginamit ang Panginoon. Makikita po natin, si Jonah ay inutusan niya para maging mouthpiece ng Panginoon. At sa pamamagitan ni Jonah, naligtas po. Bakit si Jonah, nakita ng Panginoon na siya hindi tumalima? Bakit siya po yung pangalawang inutusan niya? Ang dami naman dapat utusan. Mga kapatid, ang mga trabahong ibinibigay sa iyo, iniaatang sa inyo ng Panginoon, alam po niya na kaya po niyong gawin yun. Hindi po limitado. Ang kailangan lang po natin ay hingin sa Panginoon. Huwag po nating isiping hindi natin kaya. Kaya po nating lahat yan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya natin pong gawin lahat. Wala pong imposible. Magtiwala po tayo. Kanino po tayo magtitiwala? Sa Diyos. Huwag po tayong magtiwala sa ating sarili, sa ating kakayanan. Mabibigo po tayo. Kailangan po nating magtiwala sa Kanya. Tayo pong lahat ay may mga kahinaan. Ang kahinaan at naging damdamin ni Jonas sa desisyon na ginawa ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay mga kahinaan. Tingnan po natin yung kahinaan ni Jonas. Ngunit dahil dito nalungkot si Jonas at siya nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninibe. Nalungkot siya. Ito pala yung sabi niya, kaya't siya nanalangin, o Yahweh, hindi na bago pa ako magpunta dito ay sinabi kong ganito ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Yan po ang isa sa mga karakteristik ng Panginoon, ng Diyos. Ang naisim po ni Jonas sa hindi mangyari yan, subalit ginawa po ng Panginoon dahil po sa pagsisisi ng Ninibe. Ano pong sabi ni Jonas? Mabuti pang mamatay na lang ako.
Yahweh, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Dahil dun sa pride. Ang bawat isa sa atin ay mga may manok na pinrito. Mga kapatid, tanggalin na po natin yun. Hayaan po natin ng mangibawa sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo masaling yung ego, talagang, sino ba siya? Wala siyang kawalan sa buhay ko. Huwag po natin gagawin yung mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Kahit kaaway mo pa, hayagan po siya ng salita ng Panginoon. And then once na ginawa mo yon, yung papagpapala ng Panginoon ay nandun po. Kahit hindi siya tumanggap, ginawa mo yung part mo. Importante po ron yung part o yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, anuman yung maging resulta, gawin po natin. Tuparin po natin. Tumanggap man siya o hindi, kasi po Holy Spirit ang magmumove doon. Hindi na po tayo. Hindi na po sakop natin. Ang importante, maging mouthpiece po tayo ng Panginoon. Year 2021, willing ba tayong maging mouthpiece ng Panginoon? Po. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Sabi po niya, tinanong po siya ng Panginoon. Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan at silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Yung silungan na sinasabi po niya, yung sino bang taga-probinsya na nagtatanim ng halaman. Yung mga farmers. Yung silungan po yung balag na na pwedeng gapangan ng dandun po siya sa ilalim. Yun po yung binabanggit na dito. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Kinalinga po si Jonah. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa kahit, tingnan po ninyo, kahit po nagtatampo, nagagalit, isipin mo, tao ka lang, magagalit ka sa Diyos. Kagagalitan mo siya dahil doon sa pagkakaligtas niya doon sa mga inutusan kanya. Ang gusto mo, parusahan yon. Tapos, iniligtas ng Panginoon, magtatampo ka sa Panginoon. Ang purpose naman ng Diyos, iligtas tayong lahat. Hindi maparusahan. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong kinagalak ni Jonas. So natuwa po siya dahil may halamang tumubo, gumapang, at makikita pa saan, may bunga yun doon sa mga illustration. So nagbigay po siya ng lilim kay Jonas. So makikita po natin dito, sa kabila ng ginagawa ni Jonas, ay nandiyan po yung paglingap ng Panginoon sa kanya. Sa 7 po, sabi niya, ngunit kinabukasan ng halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod. Ito'y natuyo. Ano po kaya ang purpose ng Panginoon? Sumikat ang matindi, ang araw at umihip, ang nakapapasong hangin. Alos mahilo si Jonas sa tindi ng init, kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Kapag nagkakaroon ng frustration o ang isang tao, ang gusto niya mamatay, karamihan. Sa Pilipinas po, sa nangyari, nabalitaan po ba niyo, pati pamilya niya, pinapatay niya? Pinatay niya yung asawa, yung mga anak. Tapos gusto niya, ang plano niya talaga, papatay niya, magpapakamatay siya.
Pero hindi niya na kaya yon, magpakamatay siya. Kaya nakakulong na lang siya. Alam po niyo mga kapatid, walang nakakaalam sa atin, isa man sa atin, kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Tama po ba? So, bibigyan ko po ng halimbawa kayo. Kung tayo ay binigyan ng 10 taon ng Panginoon, 10 taon na mabuhay dito sa mundo. From unang taon hanggang 8 taon, puro frustrated ka. Sa pag-ibig, kahit na sa ano, puro frustrated ka. Pero 10 years ka pa lang. Halimbawa lang po ito, mga kapatid. So, sa loob ng 1 taon na yung ayaw mo nang, para bang dahil frustrated ka, nandun yung stress, lahat-lahat, gusto mo nang mawala dito sa mundo. So, anong gagawin ng karamihan para mawala sa mundo? Magpapakamatay, di po ba? So, mayroong tumalon sa ano, imagine po, no, ang sinasabi ko, 10 years ka na ang ibinigay na buhay sa ng Panginoon. Sa 8 years pa lang, gusto mo nang magpakamatay. Nakakita na po kayo, nabalitaan na po ninyo, mayroong nagbigti. Yung tinali yung ano, tapos nakatapak siya sa upuan. Tapos nakatali yung leeg. Tapos sinipa yung upuan. Anong mangyayari sa kanya pag nawala yung upuan? Magbibigti siya, magbibigti. Ang nagbibigti, ano po ba yung ano niya? Ano yung lumalabas sa kanya? Haba yung dila. Di po ba nakaganyan? Yung mata po, may tendency po bang lumabas? Duluwa? O tingnan po natin. 8 taon siya na puro frustrated. Tapos, nagpigti siya. Dahil ang kontrata niya sa Panginoon ay 10 taon. Mamamatay po ba siya o hindi? Hindi. Dahil mayroong isusugo ang Panginoon para iligtas siya. Ngayon ang problema ganito. Lumabas ang dila mo hanggang dito. Yung mata mo hanggang doon. Dinala ka sa hospital, hindi na nagbalik. Nakaluwa yung mata. 2 taon gumaganyan, 2 taon kang gaganyan. 10 taon yung ano mo eh. Yung buhay na binigay sa iyo eh. So hindi po natin dapat isipin yun dahil wala po tayong karapatan na kitlin ng ating buhay. Yang buhay po natin binigay ng Panginoon. So dapat po nating paglingkod sa Diyos. Sinabi po ni Yahweh, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko po nang mamatay. Yan po si Jonah. Sa 11 po, sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ginawa pong halimbawa ng Panginoon ang halaman kay Jonah. Pinaranas po niya yon. Si Jonah ay inutusan papuntang Ninive para maging mouthpiece ng Panginoon. Wala po siyang hirap doon sa mga tao na yon. Kundi ang gagawin lang niya ay banggitin ang lahat ng inyong utos o pinasasabi ng Panginoon. Maging sa atin. Wala tayong ibang gagawin kundi ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga kapatid po natin, mga magulang, mga kamag-anak. Yun lang po ang gagawin po natin. Masama ka, mamatay ka na sana. Hindi po ganun, mga kapatid. Wala po tayong karapatan doon sa ganun. Panginoon lang po ang pwedeng kumuha ng buhay natin. Hindi po tayo pwedeng pumatay, hindi po tayong, bakit sila pumapatay? Sila po yun eh, hindi po tayo eh. So bilang lingkod po ng Panginoon, dapat po tayong maging mouthpiece ng Panginoon.
Kung hindi po tayo naging successful last year, but lahat po tayo naging successful last year, kundi pagkukulang lang po ang nangyari sa atin. So yung pagkukulang na yon, pwede po nating tupdin yung pagkukulang na yon o ang tawag doon yung i-cover ang pagkukulang na yon this year 2021. Sa harapan po ng Panginoon, ang tinitingnan po niya ay yung ating puso. Makikita po natin sa 12, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninibe. Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama. Bukod pa sa maraming kawan. So tayo pong lahat, mga kapatid, ay nilalang ng Diyos. Kung hindi po tayo maliligtas, malulungkot po ang Panginoon. Dahil po tayo ay kanyang pinaghirapan. So, ang gagawin lang po natin, sumunod sa Panginoon. Sipin po ninyo, si Jonas, ginamit ng Panginoon, 120,000 ang naligtas. Pero nandun yung kahinaan niya. Nakita po natin, ang lahat tayo may kahinaan. Alam po ba ninyo, ang bawat kahinaan ng isang tao ay naroon ng kalakasan ng Panginoon. So, you have nothing to worry doon sa mga kahinaan na yon. Dahil ang Panginoon ay suma sa atin. So, wag po nating sabihin hindi natin kaya. Dahil yung wala po sa atin, pwede nating hingin sa Panginoon. Hindi po siya maramot. Nakita po natin kung paano niya mahal ang mga taga-Ninibe. So ano po ang dapat nating gawin? Maging masunurin sa Panginoon. Pag inuutosan po niya tayo, dapat po tayong sumunod. Huwag po kayong gumaya sa akin. Matagal po niya akong inuutosan, pero nag-i-escape po ako. Dahil po, alam ko po, yung trabaho na binibigay niya sa akin, yung kakayahan ko, ay hindi ko talaga makaya kung iisipin ko. But naroon po ang Panginoon. Alam po ninyo, isa pa pong kwento, meron pong isang kapatid na inutusan ng Diyos sa bundok. Sila po mag-asawa ay nag-mission sa bundok. Sa mga yung nakabahag. So, wala po silang alam kung paano kumita doon. Napakasarap ng buhay nila sa syudad. Meron makakabili na sila ng fried chicken or whatever na McDo or anytime may sasakyan sila. Wala pong nangyari doon. Kahit magdala sila ng pera sa bundok, wala naman silang bibilan doon. So namuhay po sila doon. Natuto po sila magbungkal na gano'n hanggang doon sa lumaki po yung population ng mga mag-Kristiyano sa bundok. Nakarating po yung salita ng Panginoon sa bundok. Hindi po sila pinaghirap hindi po sila nagutom sa bundok. Although hindi nila alam yung buhay doon. Kapag inutusan po tayo ng Panginoon, huwag po tayo mag-alala. Kapag ang Panginoon nag-utos sa atin, hindi tayo pagkukulangin. Saan man po tayo makarating? Kailangan maging matapang tayo. Huwag po tayong matakot. Tulad ni Jonah, naging matapang po siya. Maging masipag po sa paghahayag ng salita ng Panginoon at sa mga gawain. Lahat po ng iyan, hindi po tayo mabibigo. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Katagumpayan po lahat
ang ating mararanasan. Tayo po, yung kasalukuyang Jonas, na dapat na maging mouthpiece ng Panginoon. Ihayag po natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang po si pastor, kundi tayo pong lahat, mga kapatid. Kung gusto nating maligtas ang mga mahal natin sa buhay, maging mabuting halimbawa o magandang halimbawa tayo sa kanila. Yung mga maggaspang na ugali, tanggalin po natin yun. Kung hindi natin kayang tanggalin, patanggal po natin sa Panginoon. Alam po ninyo, naninigarilyo po ako dati. Nung tanggalin ko, pansarili ko, yung isang kaha, nawala po yon. Nung nakakita po ako naninigarilyo, nangiram lang ako ng isa. Sinindihan ko. Sa maghapon, naging 2 kaha na yung ano ko. Pag nakita ko yung pastor, binubulsa ko yung tapos sasabihin niya, Brad, baka wag mo nagtago sa akin yan, baka masunog yung bulsa mo. Hiningi ko po sa Panginoon dahil 2 kaha na, hindi ko na matanggal talaga. Hiningi ko po sa Panginoon na mawala yon. Lumaki po ang tiyan ko. Dahil sa gastritis. And then, dumating yung time na meron pa akong sugat sa bituka. So, yun po yung pamaraan ng Panginoon kung paano matanggal yun. Huwag po kayong, kung anong po yun, sanhi po yun nung hindi natin pagtupad sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. Kaya ako nagkasakit noon but natanggal din po siya. So, wag po natin sisihin kahit na anong mangyari sa Panginoon, sa atin, kundi lahat ng pangyayari sa buhay natin, pasalamatan po natin ng Panginoon. Siya lang po ang dapat natin pasalamatan. Ano man po ang maging kalagayan natin. Alam po, sabi ko, mamamatay na lang ako. Napipil ko, mamamatay na lang ako. Sabi ko, Panginoon, patuloy mo akong gamitin. Sabi ko, wag mo pa akong kunin. Yung mga nurses na inahayag mo pa na salita ng Panginoon. Habang umiikot na yung paningin ko at suka na akong suka, kilala mo ba si Jesus? Purihin po ang Panginoon. Iika-ika man kayo o wala na kayong paa, wala na kayong dila, pwede pa rin po kayo maglingkod sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Alam po ninyo, merong bulag, hindi makarinig, pero hahayag ng salita ng Panginoon. Ang Biblia po ngayon, pwede na po siya, meron na po siyang audio. Pwede mo na po siya marinig, wala ka nang idadahilan. Wala po tayong magiging dahilan sa Panginoon upang makapaglingkod. Tayo po tumayo. Ang sabi po sa Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kung alam po nating mabuti at ikalulugod ng Panginoon, sa Panginoon, huwag po nating panghinayangan yung oras natin, yung effort natin, ibigay po natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam ko po na lahat ng mga namutawi sa aking labi na nanggaling sa inyo, O Diyos, ay hindi mawawalan to ng saysay. Kundi ang dalahin ko po, Panginoon, ay itimo po niyo, Panginoon, sa bawat puso ng naririto at maging sa mga nanonood. Maging daluyan nawa, Panginoon, ang bawat isa ng pagpapala na galing sa inyo sa mga taong nakakasalamuhan ng Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po na kayo lamang ang dapat naming sambahin, papurihan sa aming buhay. Ang mga nakikinig po, Panginoon, nanonood, maging ang mga kapatid po namin na naririto. Ang dalahin ko po ang pagpapala at pag-iingat ay sumakan nila. At nawa, gamitin mo ang bawat isa amin na maging bibig upang mahayag ang banal mong salita.
Maraming salamat po, O Diyos. Iniiwan ko po, O Diyos, bilang isang lingkod nyo, ang pagpapala sa church na ito, maging sa mga nanonood. Maraming salamat po, O Diyos, nawa ang lahat ng mga naririto at mga nanonood, ang mga physical na katawang ito ay patuloy naming mayandog sa inyo sa tanging pagpupuri, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ang lahat ng pasalamat, papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.